Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ngayon lang po natin tatapusin yung ating ginawang grills. Pakita ko lang po sa inyo. At pakita ko rin kung paano natin kinabit. Paano pagkabit sa kanya ng grills. Yung gagawin natin ay matibay. Patitibayin natin siya. Para papakain po natin siya sa halo at weldingin. Bali ang stainless nga po pala natin ay ayan naikabit na natin siya. Ang ginawa po natin pamamaraan para may kabit siya ay papakain po natin siya sa halo. Ayan, naglagay tayo ng kahoy na ganyan. Tapos ilagyan natin ng lock na ganito. Ayan. Tapos pinako natin dito up, at hinulugan pataas. Ayan, ganyan din sa taas ang ginawa natin. May lock din siya ganyan. Para kahit ugaw-ugay natin hindi siya basta matatanggal. Tapos ngayon ang gagawin natin dyan, maglalagay tayo ng bakal dito. Ayan. Papunta rin sa kabilang bakal sa taas. Ayan, kung makikita nyo, lalagyan natin ng bakal yan. Para itong stainless na ito ay ma-welding natin sa bakal. Ganon din dito. At saka sa kabila. Ganon din po dyan. Ang gagawin natin dito rin, welding din tayo dyan. Ng bakal, patayo. Para dito ikapit. Saka doon sa pinakabakal din dito sa taas. Ayun, makita nyo. Ayan, tapos yung sa taas ganoon din, weldingin naman natin siya doon diba? Weldingin natin doon. At isa pa pong idea, papakita ko lang po sa inyo. Marami po kasing klase ang stainless. Meron po kasing stainless na yung hindi original na stainless. Meron po talagang stainless na pakita ko po sa inyo, Ito po pala yung stainless na original. Malalaman nyo yung original na stainless ay may tatak po na ganyan. Ayan, nakita nyo po may tatak siya. PH tapos TP 3.0 3.0 304 po yan PH TP 304. Yan po yung original na stainless. Kahit magnetin nyo po yan, hindi po yan madidikit sa magnet. Meron po kasing stainless na 202. Yung tinatawag nilang 202. Yun po yung kinakalawang po yun. Dumidikit po sa magnet yun. Basta ganito po mga 304 na ganyan. Ayan, may tatak na ganyan. Makita nyo. Ayan, may tatak ko. Original po yan. Uka. Naka-uka siya. Ayan. Umpisahan na po natin. Ang gagawin natin, weldingan muna natin yan. At pagka natapos ating weldingan, siya po ay ating hagisan ng halo. Para maipit po yung ating tenga ng linagay ng halo, yung mga ganitong tenga. Ayan, nakita nyo yan, para maipit siya ng halo. Mas matibay siya kasi kesa doon sa mga binabare na lang. Ito, papakain natin siya sa halo. Tara, let's go na po. Ayan, ngayon po huhulugan natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ito na po yung ating hulog. Ayan. Ang paghulog naman po nito, kailangan po yung baba na i-permis nyo na. Kung saan po gusto nyo i-permis para ma-isentro nyo. Kahit hindi sentro, kung saan po gusto nyo isentro o igawi doon. Kasi ang bintana po gawin ko rito, dito po sa loob ko ilalagay. So, sukatin po natin yan kung parehas ang dating. Simula po dito sa baba. Kasi una pong pinix natin yung baba. So, sukatin po natin yan. Kailangan po parehas. Yan. 19.5. Kailangan din po sa taas niyan 19.5 din na sukat para parehas po. Yung ating pong hulog ay binitin ko doon Kailangan parehas po siya. Ayan, 19.5 din. Parehas talaga nasa hulog siya Kung wala kasi sa hulog yan, pwede natin i-adjust. Ito po yung naipako ko na ng gabi. Yung nakaraang video po natin. Ito po yung naipako ko na siya. Kaya nasa hulog na po yan. Chinik ko lang para sigurado tayo bago natin weldingin to. Para sigurado tayo nasa hulog, hindi siya nabago. Ganito po ang paghulog niya.
Ngayon po, kukuha tayo ng bakal, ano, weldingan na natin. Kahit yung mga scrap na bakal lang. Ayan na po, balis, ano po, simulan na po natin weldingin, ano, nakakuha na tayo ng maliit na bakal. Ayan, ganyan po pag welding. Mas maganda po kasi kung iyan po ay naka-welding talaga. Para kahit man baklasin ang magdanakaw, hindi basta mabaklas dahil nakapasok siya sa halo, naka-welding po siya sa bakal, ano. Ganyan po kaganda ang pagkabit ng grills kapag iyan ay winelding nyo at pinakain nyo sa halo. Matatag po yan, matibay. Talagang mahihirapan din yung magdanakaw. Hindi kasi, para sa akin po kasi hindi maganda yung nakatornilyo lang, madali po kasing tanggalin eh. Lagyan din natin ng bakal, ano. Ayan, lalagyan natin ng bakal po tong kabila, ano. Medyo mag-iingat po tayo sa pag-welding dahil nasa harapan po tayo ng bahay at marami pong mga batang naglalaro, no. Iingatan din po natin yung mga bata, baka kasi matalsikan ng baga. Hindi natin masasabi, siyempre magagalit din ang magulang nila, sabihin hindi tayo marunong mag-ingat. Kailangan ingatan din natin yung bata. At yun nga pala, linagyan ko pala ng plais siya, no, dahil mahirap na baka mag-ground din ako dahil wala akong glove, kaya inawakan ko siya ng plais bago ko weldingin, ano. Ayan, nag-iingat tayo, may mga dumadaan pa mga bata, kaya pag welding natin, titignan muna natin yung mga dumadaan bago tayo mag-spot, ano, dahil delikado rin po, baka makapuwing tayo ng bata, ano. Siyempre magagalit yung magulang, magpapadoktor pa tayo. Kaya nag-iingat din tayo. Nakikita naman natin na maraming dumadaan eh. Ayan, nakita nyo po, weldingin lang po natin yan, taas at baba, pati ang gitna. Op, yun, may dumaan na naman, iwasan natin yun. Kailangan palampasin muna natin sila bago tayo mag-spot, ano. Yan, nakita nyo may dumadaan yan. Tsaka lang tayo mag-spot pagka nakita natin wala ng tao, no? Wala nang dumadaan. Kaya siyempre ingatan natin yung mga tao na matalsikan natin. Dito po sa bahay namin ay marami talagang bata dyan, mga naglalaro. Dahil medyo malilim dito sa harapan ko, dahil may bubunga, kaya maraming bata naglalaro. Kaya iniingatan natin yung bata matalsikan. Ayan, weldingin natin yung pinakaibabaw na. Oh, may dumaan uli. Ayan, iwas muna. Bago mag-spot, kailangan walang dumadaan. Yan pinaka yung wini-welding natin sa taas na po yan, ano, para kumapit siya. Ayan, medyo mahirap mag-welding kasi maraming dumadaan. Ayan, medyo matibay na, no. Kita yung kailangan i-full weld natin para mas matibay talaga. Ganyan po ang kagandahan sa pag nagkabit kayo ng grills po, kailangan po ay talagang naka-welding, wag po yung nakatornilyo dahil madali pong tanggalin pag nakatornilyo lang. Ito tornilyo, hindi po sa akin mas maganda. Kita nyo naka-welding nga, no. Winelding na rin natin dito, no, at doon sa taas. Yun ang kagandahan ng ano, ng grills mo ay naka-welding. Hindi basta matatanggal yan, ano. Ay naka-welding siya, matibay kagad. Ganon din yung ginawa natin sa kabila. Ayan din, no, winelding natin. At pati doon sa taas, ano, ayan, no, kapit din siya. Pati doon sa pinakataas niya, no. Makita nyo yan, no, naka-welding din yan doon ng bakal. Pati dito, no. Ayan. Ngayon, pwede natin itsahan yan ng halo, no. Pakakapit na yan dyan sa halo. Matibay na yan. Ganyan po talaga ang pagkabit talaga ng grills. Kasi yung iba, tinotornilyo lang po. Pwede naman po natin gawin yung tornilyo, kaso lang mas gusto ko po yung ganito. Bilib ako sa ganito, siguradong matibay. Puputulin bago matanggal. Di katulad ng tornilyo, pwedeng tanggalin yon. Kahit na halimbawa walang tao, pwedeng tornilyo, tanggalin yung tornilyo para mapapasok na yung bahay mo. Yan, puputulin mo na talagang sadya. Diba? Ayan, maraming salamat po. Ako'y nagbibigay lang ng idea din, ano. Pwede nyo pong gayahin, pwede rin hindi. Maraming salamat po. Nakakabit na po yung ating stainless, ano. Makita nyo, ayan, oh. Bali, bukas po, pakita ko to, itsahan naman natin ng halo yan. Lagyan natin ng halo, ano. Ayan.
Diba? Maganda rin tingnan. Ayun, mas maganda lalaki yung dumaan. Sunod, pakita ko naman sa inyo paghahagisan natin ng haluyan o kakantuhan natin. Tayo rin ang magmamason yan. Ayan, ang kabuuan niya. Ayan, o.